Itinuturing kitang prinsipe sa loob ng 30 taon, anak. Ibinenta ko ang aking mga alahas para sa iyong diploma at isinangla namin ng iyong ama ang aming kaluluwa para sa iyong negosyo. Pero ngayong gabi, sa gitna ng nagngangalit na bagyo, ang sukli mo sa amin ay isang basuradong itim at ang malamig na semento ng kalsada. Sige, Roberto. Sige, Marites. Magpakasaya kayo sa bahay na hindi naman talaga sa inyo. Dahil sa sandaling tumigil ang ulan at matuyo ang aking mga luha, sisiguraduhin kong ang bawat patak ng pang-aapi nyo ay babayaran nyo ng dugo at pagsisisi. Handa na ba kayong harapin ang totoo ninyong landlord? Huwag kang mag-alala, love. Pipirma rin ang matandang yan. Wala na silang mapupuntahan maliban sa cheap nursing home sa kabilang bayan. Isipin mo na lang, kapag wala na sila dito, magiging home gym na natin ang kwartong yon. Ang mga salitang yon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang tinig na mahinahon, walang pakialam, at puno ng kasiguraduhan na para bang ang pinag-uusapan nila ay ang pagtatapon ng sirang appliances at hindi ang pagpapalayas sa mga magulang na nagbigay sa kanila ng buhay. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng master bedroom. Hawak ang lumang Amerikana ni Roberto. Nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong ipinapasok ang sinulid sa butas ng karayom. Ang Amerikanang ito ay isusuot sana niya para sa kanyang presentation bukas. Nakita ko kanina na maluwag ang butones, kaya kahit nanlalabo na ang aking mga mata at sumasakit ang rayuma sa aking mga daliri, nagpasya akong ayusin ito. Gusto kong maging presentable, ang aking anak. Gusto kong maging proud siya. Isang matalim na sakit ang tumusok sa dulo ng aking daliri. Sa sobrang panginginig ng aking kamay, matapos marinig ang boses ng aking manugang na si Marites, natusok ko ang aking sariling balat. Isang maliit na butil ng dugo ang lumabas at dahan-dahang kumalat sa puting tela ng vest na parang isang mantsa ng aking nasugatang puso. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa loob ng bahay na ito na ipinatayo namin ni Ernesto mula sa dugo at pawis ng aming pagtitinda sa palengke ay tila naging laso na sumasakal sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Marites, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog na binili gamit ang credit card na nakapangalan pa rin sa aking asawa. Napahinto siya nang makita akong nakatayo doon, hawak ang duguang karayom at ang vest ni Roberto. Walang gulat sa kanyang mukha, wala ring hiya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na, para bang isa akong basahan na naligaw sa kanyang palasyo. "Ano na naman ba ang ginagawa mo dito, Mommy?" tanong niya. Pero ang tono ng Mommy ay punong-puno ng pagkasuya. Hinablot niya ang vest mula sa aking kamay. Nang makita niya ang maliit na mantsa ng dugo, napangiwi siya at binitawan ito na parang may nakakahawang sakit. Ang vest ay bumagsak sa sahig sa paanan ko. "Tingnan mo nga naman," irap niya habang naglalakad palayo. "Gusto mo lang tumulong pero perwisyo pa ang dinala mo. Roberto, ang nanay mo, dinumihan na naman ang gamit mo." Gusto kong magsalita. Gusto kong isumbat sa kanya na ang bahay na tinatapakan niya ay sa amin, na ang kumpanyang ipinagmamalaki ng asawa niya ay galing sa lupang ibinenta ni Ernesto. Pero walang lumabas na boses sa aking lalamunan. Ang natira na lang ay ang mapait na lasa ng apdo at ang panginginig ng aking tuhod. Yumuko ako para pulutin ang vest. Dahan-dahan, masakit, dahil ang likod ko ay hindi na kasing lakas ng dati. Nang maabot ko ang tela, naramdaman ko ang isang maliliit na yapak na tumatakbo palapit. Si Junior, ang aking kaisa-isang apo. Ang liwanag ng aking buhay. Napangiti ako sa kabila ng luha. Kahit papaano, may kakampi ako. Inunat ko ang aking mga braso para yakapin siya. "Junior, apo." Tawag ko ng malambing, pero sa halip na yakap, isang malakas na tulak ang sumalubong sa akin.
Hindi naman gaanong malakas ang puwersa ng isang 7 taong gulang na bata, pero sa hina ng aking katawan at bigat ng aking dibdib, sapat na yon para mapaupo ako sa sahig. Tiningnan ko siya, puno ng pagtataka. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal tuwing binibigyan ko siya ng candy, ngayon ay may bahid ng takot at pandidiri. "Huwag kang lumapit," sigaw ng bata, habang nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina, nakakarating lang ulit. Sabi ni Mommy, "Amoy lupa ka na daw. Mabaho. Ayokong mahawa ng amoy matanda." Ang puso ko, na kanina ay may lamat na, ay tuluyan ng nabasag. Parang salaming bumagsak sa semento, nagkapira-piraso ito sa libong maliliit na hiwa. Hindi ang pagtulak ang masakit, hindi ang tawag na mabaho. Ang masakit ay ang katotohanang ang inosenteng isipan ng aking apo ay nilason na ng kanyang sariling ina laban sa akin. Ang dugo at laman ko, tinuturing akong dumi. Wala akong nagawa, kundi ang tumayo ng tahimik. Hawak pa rin ang vest na may mantsa ng aking dugo. Ang hapunan ng gabing iyon ay tahimik at malamig. Mas malamig pa sa bagyong nagbabadya sa labas. Nakaupo kami ni Ernesto sa dulo ng mahabang mesa. Sa kabilang dulo, nagtatawanan sina Roberto at Marites habang pinagmamasdan si Junior na naglalaro ng tablet. May steak sa kanilang mga plato. Sa amin ni Ernesto, isang maliit na piraso ng pritong galunggong at kanin. Hindi ako nagreklamo. Sanay naman kami sa hirap. Pero nakita ko ang kamay ni Ernesto. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at peklat. Mga kamay na nagtrabaho ng 50 taon para buhayin ang pamilyang ito. Dahan-dahan, habang walang nakatingin, hiniwa ni Ernesto ang kaisa-isang maliit na hita ng manok na nasa kanyang sopas. Ang tanging espesyal na sahog na naitabi niya. Pasimple niyang inilipat ito sa aking mangkok. Nagkasalubong ang aming mga mata. Ang kanyang mga mata ay pagod, malungkot, pero puno ng pagmamahal na hindi kayang tibagin ng sinuman. "Kumain ka, mahal." Bulong niya nang halos hindi marinig. Ang boses niya ay nanginginig. "Nangangayat ka na. Kailangan mong magpalakas." Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang magaspang niyang palad, ang tanging angkla ko sa mundong ito, na unti-unting gumuguho. Naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kanyang sapatos nang aksidente ko itong masagi. Isang susi, isang lumang susi na kinalawang na palagi niyang itinatago at hindi kailanman iniiwan. Hindi ko alam kung para saan iyon, pero sa tuwing nakikita ko siyang hinahawakan iyon din sa gabi, nakikita ko ang isang kakaibang kislap ng pag-asa sa kanyang muka. Ang katahimikan ay nabasag ng ibato ni Roberto, ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng papel na humampas sa kahoy ay nagpatigil sa pagnguya ni Ernesto. "Tapusin na natin to," sabi ni Roberto, nang hindi man lang tumitingin sa amin. Abala siya sa paghihiwa ng kanyang steak. Nasa folder na, yan ang transfer of rights ng bahay at ng lupa sa Batangas at ang admission papers niyo sa nursing home. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mata ng isang estranghero. Wala na ang batang inaruga ko. Ang nasa harap ko ay isang negosyanteng nakikipag-usap sa isang pabigat na asset. "Pumirma kayo ngayon," dagdag ni Marites. Humihigop ng wine na para bang nanonood lang ng palabas. "O ngayong gabi rin. Matutulog kayo kasama ng mga basahan sa labas. Pumili kayo." Sa labas, kumulog ng malakas na para bang ang langit mismo ay nagagalit para sa amin. Tiningnan ko si Ernesto, tiningnan ko ang papel, at tiningnan ko ang aking anak na naghihintay ng aming pagsuko. Hindi ginalaw ni Ernesto ang ballpen. Sa halip, dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang folder kay Roberto. Ang galaw ng kanyang kamay ay mahina, ngunit puno ng dignidad. Isang tahimik na pagtanggi mula sa isang amang napagod na sa kakaintindi. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng dining room
ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Hinihintay ko ang aking anak na magsalita, na bawiin ang papel, na sabihing biro lang ang lahat. Hinihintay ko siyang maging Roberto, na dati kong karga-karga, ang batang umiiyak kapag nasusugatan ako. Ngunit nanatiling blanko ang mukha ni Roberto. Ang katahimikan ay binasag ng matinis na boses ni Marites. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay lumikha ng isang nakakangingilong tunog sa sahig nang itulak niya ito paatras. Aba! Nagmamatigas! Asik niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akala niyo ba ay may karapatan pa kayong tumanggi? Matapos mawala ang pera sa kaha ko kaninang umaga? 5,000 pesos ang nawawala. At kayo lang naman ang palaging umaaligid sa kwarto namin. Nanlaki ang aking mga mata. Ang paratang na yon ay parang isang sampal na dumapo mismo sa aking kaluluwa. Nagnakaw, kami ni Ernesto, sa buong buhay namin. Kahit kailan ay hindi kami kumuha ng hindi amin. Kahit noong nagugutom kami para lang makabili ng gatas ni Roberto, hindi kami nagnakaw. Marites, nanginginig kong sagot. Ang aking boses ay basag at mahina. Hindi namin gagawin yan. Alam ng Diyos. Huwag mong idamay ang Diyos sa kasalanan niyo. Putol niya sa akin. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto at binuksan ito ng maluwang. Ang malakas na hangin at ulan mula sa labas ay agad na pumasok, basa at malamig, na parang babala ng impyernong naghihintay sa amin. Nagmadali si Marites pumanhik sa itaas at pagbaba niya. Dala na niya ang 2 itim na plastic bag na basurahan. Inihagis niya ang mga ito sa aming paanan. Ang tunog ng aming mga lumang damit na tumama sa sahig ay parang tunog ng mga basurang itinatapon. Lumayas kayo! Ngayon na! Sigaw niya. Ayoko ng mga magnanakaw sa pamamahay ko. Roberto, ano ba? Tatayo ka na lang ba dyan? Tumingin ako sa aking anak. Ito na ang huling pagkakataon. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang munting kislap ng konsensya. Ngunit nang tingnan siya ni Marites ng masama, yumuko si Roberto. Tinalikuran niya kami at naglakad palayo patungo sa kusina. Pinili niyang maging bingi sa aming pagmamakaawa kaysa harapin ang galit ng kanyang asawa. Ang likod ng aking anak ang pinakamasakit na tanawin na nakita ko sa aking buong buhay. Wala kaming nagawa. Dahan-dahan kaming tumayo ni Ernesto. Ang bawat hakbang palabas ng pinto ay parang paghakbang sa ibabaw ng mga bubog. Kinuha ni Ernesto ang mga plastic bag. Inakbayan niya ako. Hindi para alalayan ako, kundi para pigilan akong bumagsak dahil sa bigat ng aking nararamdaman. Nang makalabas kami sa gate, agad na isinara ito ng guard. Ang tunog ng bakal na sumara ay umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi. Isang formal na deklarasyon na kami ay hindi na pamilya, kundi mga estranghero na. Ang ulan ay walang awa. Ang bawat patak ay parang yelo na tumutusok sa aming manipis na balat. Ang hangin ay humahampas. Tinatangay ang aming mga payat na katawan. Wala kaming payong. Wala kaming proteksyon. Ang tubig baha sa kalsada ay umaabot na sa aming mga binti, maitim at mabaho. Sinubukan naming kumatok sa bahay ng kapatid ni Marites na nasa kabilang kanto lang. Nakita kong may ilaw sa loob, may anino ng mga tao. Ngunit nang makita nila kami sa bintana, sa halip na buksan ng pinto, namatay ang mga ilaw sa loob. Isa-isa. Hanggang sa ang buong bahay ay naging madilim, nagpapanggap na walang tao. Nakarating na pala ang lason ni Marites dito. Kami ay itinuring na parang may nakakahawang sakit. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nanginginig na ang aking buong katawan, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa gutom at pagod. Ang aking mga ngipin ay nagkikiskisan. Pakiramdam ko ay bibigay na ang aking mga tuhod anumang oras. Ang luha ko ay humalo na sa ulan, mainit na agos, sa aking nagyayelong pisngi. Ernesto, bulong ko, hindi ko na kaya. Malamig, sobrang lamig.
Huminto kami sa ilalim ng isang puno na halos walang silbi dahil sa lakas ng hangin. Ibinaba ni Ernesto ang mga plastic bag sa putikan. Nakita ko siyang naghuhubad. Hinubad niya ang kanyang kaisa-isang jacket, ang kupas na brown na jacket na suot niya tuwing Pasko. Ngayon, suot niya lang ay isang manipis na sando na basang-basa at nakadikit sa kanyang butot balat na katawan. Isinuklob niya ang jacket sa akin. Ang init ng katawan na naiwan sa tela ay agad na yumakap sa akin. Maingat niyang ibinutones ito hanggang sa aking leeg. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig din sa ginaw na ngunit puno ng ingat at pagmamahal. Bakit? Tanong ko, gustong hubarin para ibalik sa kanya. Ernesto, magkakasakit ka. Pinigilan niya ang aking mga kamay. Hinawakan niya ang aking muka sa pagitan ng kanyang magagaspang na palad. Sa gitna ng dilim at ulan, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Huwag kang matakot, Caridad," sabi niya. Ang boses ay pilit na pinatatatag kahit nanginginig ang kanyang panga. Kahit wala na tayong bubong, kahit wala na tayong pader, ako ang bahay mo at ikaw ang bahay ko. Hanggat magkasama tayo, hindi tayo palaboy. Napahagulgol ako sa kanyang dibdib. Sa gitna ng bagyo naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso. Mahina, pero lumalaban. Ito lang ang yaman na natitira sa akin. At sa sandaling iyon, sapat na ito para hindi ako mamatay sa sakit ng loob. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa marating namin ang dulong bahagi ng bayan, kung saan ang mga ilaw ng poste ay pundido na at ang tanging liwanag ay galing sa kidlat. Sa di kalayuan, isang itim na kotse ang nakaparada sa gilid ng daan. Tinted ang mga bintana nito, tahimik na nagmamasid sa aming pagdurusa. Hindi ko maaninag kung sino ang nasa loob, ngunit naramdaman ko ang bigat ng tingin mula rito bago ito dahan-dahang umandar at naglaho sa dilim. Natanaw namin ang arko ng sementeryo. Ito na lang ang lugar na bukas. Ito na lang ang lugar na tumatanggap ng mga taong wala nang pupuntahan. Papasok na sana kami sa gate nang maramdaman kong umikot ang aking paningin. Ang gutom, ang pagod at ang lamig ay nagsanibpuwersa upang patumbahin ako. Ang mundo ay naging malabo at madilim. Nawala ng saysay ang aking mga binti. Naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng aking katawan sa putikan at ang huling bagay na narinig ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim ay ang boses ni Ernesto. Isang sigaw ng paghingi ng saklolo na puno ng takot at desperasyon na umaalingaw-ngaw sa gitna ng walang awang bagyo. Nagising ako, hindi dahil sa liwanag ng araw, kundi dahil sa init. Isang uri ng init na humahaplos sa aking nanlalamig na kalamnan at tumatagos hanggang sa aking mga buto. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang unang sumalubong sa akin ay hindi ang marangyang chandelier ng aming dating bahay, kundi isang yero na puno ng kalawang at butas na tinatakpan ng mga piraso ng karton at plastik upang hindi pumasok ang ulan. Nasa isang masikip ngunit maayos na barong-barong ako. Ang amoy ng manzanilya at pinakuluang luya ay humalo sa hangin, nilalabanan ng amoy ng lumang lupa at kandila na karaniwang nalalanghap sa sementeryo. Sa isang sulok, may isang maliit na kalan na gawa sa bato kung saan may nilulutong lugaw na bumubula ng mahina. Ang usok nito ay sumasayaw pa itaas. Sinubukan kong bumangon, ngunit naramdaman ko ang bigat sa aking ulo. "Huwag po muna kayong gumalaw, Nay." Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito boses ni Ernesto. Ito ay isang boses na garalgal, tila pinatigas ng panahon at sigarilyo, ngunit puno ng pag-aalala. Lumingon ako at nakita ko siya ay isang lalaking may edad na. Ang muka ay puno ng malalalim na guhit ng panahon at ang balat ay sunog sa araw. Nakasuot siya ng isang kupas na t-shirt na may mantsa ng lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Siya si Lito, ang sepulturero,
na madalas naming nakikita noon na naglilinis ng mga nicho tuwing araw ng mga patay, ngunit hindi namin kailanman binati o pinansin. Sa tabi niya, nakaupo sa isang lumang bangkito, ay si Ernesto. Ang aking asawa ay gising na gising. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Tanda ng walang tigil na pagbabantay. Nang makita niyang gising na ako, agad siyang lumapit at hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay agad na tumunaw sa yelo na bumabalot sa aking puso. Salamat sa Diyos, bulong ni Ernesto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ginhawa. Akala ko iiwan mo na ako, mahal. Inalalayan ako ni Lito na sumandal sa dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Iniabot niya kay Ernesto ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Walang sahog na manok o karne, tanging luya at bawang lang. Ngunit ang usok nito ay nagdala ng pangako ng buhay. Pasensya na po kayo. Yan lang ang nakayanan ko. Paumanhin ni Lito habang nagkakamot ng batok. Nakita ko po kayong nakahandusay sa gate kagabi habang malakas ang ulan. Buti na lang po at malakas pa ang katawan ni Tatay Ernesto. Natulungan niya akong buhatin kayo papasok dito. Sinubuan ako ni Ernesto. Ang lasa ng lugaw ay payak. Ngunit sa dila ko, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko. Mas masarap pa kaysa sa mga steak at wine na pinagsasaluhan ng aming mga anak habang kami ay nagugutom. Sa bawat higop, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas at kasabay nito ang pagtulo ng aking mga luha. Kilala ko po kayo, basag ni Lito sa katahimikan habang nakatingin sa amin nang may halong lungkot at galit. Kayo ang mga magulang ni Sir Roberto, yung may-ari ng malaking pabrika sa bayan. Madalas ko siyang makita sa dyaryo. Napayuko ako sa hiya. Ang pangalan ng aking anak, na dati ay aking karangalan, ngayon ay naging mantsana sa aming pagkatao. Huwag kang mag-alala, Lito, sagot ni Ernesto nang mahina ngunit matatag. Hindi na kami pamilya ng taong yun. Ang mga taong nagtatapon ng magulang ay hindi kailanman magiging tunay na tao. Umiling si Lito at tumingin sa labas ng bintana kung saan matatanaw ang hilera ng mga nitso. Alam niyo po, Nay, Tay, dito sa sementeryo, marami akong nakikitang patay. Pero mas mabuti pa ang mga patay, tahimik lang ang mga buhay. Sila ang nakakatakot. Sila ang nangangain ng kapwa. Tumayo si Lito at may kinuha sa isang lumang baul. Isang makapal na kumot na amoy luma pero malinis. Iniabot niya ito kay Ernesto para ibalot sa aking mga paa. Dito muna kayo, sabi niya ng buong puso. Maliit lang ang bahay ko, dikit sa mga puntod, pero dito po, walang mga api sa inyo. Kayo na po ang bahala. Aalis muna ako para maghukay sa kabilang lote. Nang makaalis si Lito, naiwan kaming dalawa ni Ernesto. Niyakap niya ako mula sa likod. Isinandal ang kanyang baba sa aking balikat. Ang amoy ng kanyang pawis at ang amoy ng lupa ay naghalo, ngunit hindi ito mabaho para sa akin. Ito ang amoy ng kaligtasan. Patawarin mo ako, Caridad, bulong niya sa aking tainga. At naramdaman ko ang pagpatak ng kanyang mainit na luha sa aking leeg. Nangako ako sa tatay mo noong pinakasalan kita na hindi ka maghihirap, pero heto tayo, nakikitira sa bahay ng patay. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at pinihit ang kanyang mukha paharap sa akin. Tinitigan ko ang mga mata ng lalaking minahal ko sa loob ng 40 taon. Ernesto, tumingin ka sa paligid. Malumanay kong sabi. Pinapahinto ang kanyang pag-iyak gamit ang aking hinlalaki. Wala tayong ginto. Wala tayong titulo ng lupa. At wala tayong magandang damit. Pero Ernesto, buhay tayo. At higit sa lahat magkasama tayo. Mas pipiliin ko pang matulog sa ibabaw ng nicho katabi ka kaysa matulog sa kama ng hari. Pero wala ka naman sa tabi ko. Napangiti siya ng mapait, ngunit nakita ko ang bahagyang paggaan ng kanyang loob.
Hinalikan niya ang aking noo, isang halik na puno ng respeto at pangako na hindi niya ako isusuko. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng kandila at bulaklak ng patay, naramdaman ko na mas buhay pa ang pag-ibig namin kaysa sa mga taong nasa labas na humihinga nga pero patay naman ang puso. Bumalik si Lito bago magtakip silim. May dala siyang ilang piraso ng kamote at isang lumang dyaryo na tila pinulot niya lang sa basurahan. Ang kanyang muka ay mas seryoso kaysa kanina habang inilalapag ang pagkain sa mesa. May narinig ako sa bayan habang bumibili ako ng asin. Panimula niya, hindi makatingin ng diretso sa amin. Pinag-uusapan nila ang pamilya niyo, Sir Ernesto. Hayaan mo na sila, sagot ni Ernesto habang binabalatan ng kamote para sa akin. Wala na kaming pakialam sa sasabihin nila. Hindi yun tungkol sa chismis, sir. Mabilis na sagot ni Lito. Tumingin siya sa labas, sa direksyon ng isang lumang musoleo na natatakpan na ng baging at lumot sa dulong bahagi ng sementeryo. Tungkol ito sa lupang kinatatayuan natin. Sabi nila, may isang malaking kumpanya daw na interesadong bilhin ang sementeryong ito. Gusto nilang patagin ang mga nicho para tayuan ng mall. Nanlamig ako. Ang kapirasong puwang na ito na lang ang aming kanlungan. Pati ba naman ang pahingahan ng mga patay ay aagawin pa ng mga ganid? Sino daw ang bibili? Tanong ko, kahit na may kutob na ako sa sagot. Nagbuntong hininga si Lito at inilapag ang dyaryo sa harap namin. Sa gusot na pahina ng business section, nakabandera ang mukha ng aking anak na si Roberto. Nakangiti habang nakikipagkamay sa isang investor. Ang headline ay parang isang hatol ng kamatayan. Alvarado Development Corporation, planong gawing modernong komersyal na sentro ang lumang sementeryo ng San Isidro. Hindi lang kayo ang pinalayas nila, bulong ni Lito. Ang kanyang boses ay may halong takot. Pati ang mga kaluluwa dito, gusto nilang palayasin. At kapag nangyari yun, saan na tayo pupulutin? Tinitigan ko ang mukha ng aking anak sa dyaryo. Ang ngiti niya ay parehong-pareho ng ngiti niya noong bata pa siya kapag binibigyan ko siya ng laruan. Pero ngayon, ang laruan niya ay ang buhay ng mga tao. Isang malakas na kulog ang yumanig sa lupa. At kasabay nito, napansin ko ang kakaibang kislap sa mga mata ni Lito nang tumingin ulit siya sa lumang musoleo sa dulo. Pero may isang bagay silang hindi alam. Mahinang sabi ni Lito. Halos pabulong na parang ayaw niyang marinig ng hangin. Ang lumang musoleo na yun sa dulo, ang libingan ng mga ninuno niyo. May dahilan kung bakit walang sepulturero ang nangangahas na galawin yun sa loob ng 100 taon. At sa tingin ko, ang bagyong ito ang magbubunyag ng sikretong matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Ang ulan ay tila walang balak tumigil. Sa ikatlong gabi ng aming pananatili sa sementeryo, ang langit ay patuloy na umiiyak kasabay ng aming pagdadalamhati. Nakaupo ako sa isang sulok ng barong-barong. Pinapanood ang bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa butas-butas na yero. Bumabagsak sa isang timba na lumilikha ng isang paulit-ulit at nakakabinging ritmo sa gitna ng katahimikan. Biglang nayanig ang lupa. Hindi ito lindol, kundi isang malalim na ungol na nagmumula sa kailaliman ng sementeryo. Na tila ba may dambuhalang hayop na nagising sa ilalim ng putikan. Ang dingding ng aming tinutuluyan ay umuga at ang mga kaldero ni Lito ay nagkalansing ng mahulog sa sahig. Nagkatinginan kami ni Ernesto. Ang takot ay agad na gumuhit sa kanyang mukha, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Mabilis siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit upang protektahan ako mula sa anumang maaaring bumagsak. Ilang sandali pa, narinig namin ang boses ni Lito mula sa labas, sumisigaw sa gitna ng hangin at ulan. Sir Ernesto! Sir! Ang lumang musoleo! Kahit nanghihina pa ang aking mga tuhod, pinilit kong tumayo.
Inalalayan ako ni Ernesto habang tinatahak namin ang maputik na daan patungo sa dulong bahagi ng sementeryo. Ang ulan ay humahampas sa aming mga mukha. Pilit kaming pinapabalik. Ngunit may kung anong puwersa ang humihila sa amin palapit. Nang marating namin ang lugar, tumambad sa amin ang isang tanawin ng pagkawasak. Ang lumang mausoleo ng mga Alvarado, ang huling alaala ng aming mga ninuno na matagal nang napabayaan, ay gumuho na. Ang pader na gawa sa lumang bato ay bumigay dahil sa lambot ng lupa at ang kalahati ng istruktura ay nilamon na ng putik. Nakita namin si Lito na nakatayo sa gilid ng guho, nakaturo sa isang bagay na lumitaw mula sa ilalim ng nasirang pundasyon. Hindi ito isang kabaong. Sa ilalim ng mga tipak ng bato at makapal na putik, may isang bagay na metal na kumikinang ng bahagya sa tuwing tinatamaan ng kidlat. Tulungan mo ako, Lito. Utos ni Ernesto. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng ulan at dilim, nagtulungan ang dalawang lalaki na hawiin ang mga bato at putik. Ang aking asawa, na ang mga kamay ay sanay sa paghawak ng ballpen at pagpirma ng tseke noong mayaman pa kami, ay ngayoy naghuhukay sa lupa gamit ang kanyang mga kamay na puno ng galos. Nang maialis nila ang huling tipak ng bato, tumambad sa amin ang isang lumang baul na gawa sa bakal. Kinain na ito ng kalawang at panahon, ngunit nanatili itong sarado at matibay. Binuhat nila ito at dinala sa loob ng masisilungan na bahagi ng mausoleo na hindi gumuho. Ang bigat nito ay bakas sa namamagang ugat sa leeg ni Ernesto. Ano po kaya ang laman nito, Tay? Tanong ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ginto kaya? Umiling si Ernesto habang pinupunasan ng putik sa ibabaw ng baul. Ang mga Alvarado ay hindi kilala sa pagtatago ng ginto, Lito. Kilala sila sa pagtatago ng mga sekreto. Nakita ko ang isang padlock na nakakabit sa baul. Luma na ito at puno ng kalawang. Tumingin sa akin si Ernesto at sa isang iglap, tila nagliwanag ang kanyang mga mata. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang sapatos, ang sapatos na suot niya noong pinalayas kami. Mula sa ilalim ng swelas, kinuha niya ang isang susi na matagal na niyang itinatago. Naalala ko ang susing iyon. Ibinigay iyon sa kanya ng kanyang ama bago ito mamatay. May 40 taon na ang nakalilipas. Itago mo to, Ernesto. Ang sabi ng aking biyena noon, darating ang araw na malalaman mo kung para saan yan. Sa loob ng mahabang panahon, akala namin ay isa lamang yung lumang alaala. Isang walang kwentang piraso ng metal. Nanginginig ang kamay ni Ernesto habang isinusuot ang susi sa butas ng padlock. Tahimik akong nagdasal. Bumukas ka. Parang awa mo na. Sa isang mahigpit na pihit, narinig namin ang tunog ng mekanismo na bumigay matapos ang ilang dekadang pagkakaidlip. Tinanggal ni Ernesto ang padlock at dahan-dahang itinaas ang takip ng baul. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa amin. Walang kumikinang na ginto, walang alahas. Ang laman ng baul ay mga tumpok ng dokumentong naninilaw na sa kalumaan, nakabalot sa plastik at balat ng hayop upang hindi mabasa. Kumuha si Ernesto ng isa. Binuklat niya ito sa ilalim ng liwanag ng flashlight na hawak ni Lito. Habang binabasa niya ang nakasulat, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagod at ang lungkot ay napalitan ng gulat. At pagkatapos, isang matinding emosyon na hindi ko mapangalanan. Karidad. Tawag niya sa akin. Ang boses ay paos at basag. Lumapit ako. Hinawakan niya ang aking mukha gamit ang kanyang maruming kamay. Dahan-dahan, buong pagmamahal, pinunasan niya ang putik sa aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Mahal ko. Bulong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Akala ng mga anak natin, nakuha na nila ang lahat. Akala nila, wala na tayong halaga. Inabot niya sa akin ang dokumento. Basahin mo.
Kinuha ko ang papel. Ang mga letra ay Espanyol at lumang Tagalog, ngunit malinaw pa rin ang mga pangalan at direksyon. Ito ay isang titulo real, isang orihinal na titulo ng lupa mula pa noong panahon ng mga Kastila na kinikilala ng batas hanggang ngayon. Binasa ko ang deskripsyon ng lupain. Ang sakop nito ay hindi lang ang sementeryo. Sakop nito ang buong Hacienda Alvarado. Nanlaki ang aking mga mata at napahawak ako sa aking dibdib nang mapagtanto ko ang katotohanan. Ang titulong hawak ko ay sumasakop sa lupa kung saan nakatayo ang pabrika ni Roberto. Sumasakop ito sa lupa kung saan nakatayo ang malaking bahay na tinitirhan nila ngayon. At sumasakop ito sa lupa kung saan nakatayo ang bangko na nagpahiram sa kanila ng pera. Ernesto, ang tanging nasambit ko. Ang papel sa aking kamay ay nanginginig. Ang lupang inaapakan nila, ang bubong na silungan nila, at ang hangin na hinihinga nila sa kanilang marangyang buhay. Sa amin ang lahat ng yon. Sa amin na pinalayas nila. Sa amin na tinawag nilang basura. Tumingin ako sa ulan sa labas. Kanina, tila ba ito ay luha ng pagdadalamhati? Ngayon, tila ba ito ay tubig na naglilinis sa daan para sa aming pagbabalik? Sino ang may-ari ng bahay ngayon, Marites? Bulong ko sa hangin, habang ang isang mapait ngunit matatag na ngiti ay gumuhit sa aking mga labi. Sino ang totoong landlord? Binilang ko ang huling mga barya sa aking palad. 20 piso. Iyon na lamang ang natitira sa amin. Sapat lang para sa pamasahe sa jeep papunta sa bayan, ngunit walang matitira para sa aming pauwi. Tiningnan ko si Ernesto. Suot niya ang pinakamagandang damit na nahalukay namin sa mga donasyon ni Lito. Isang polo shirt na medyo maluwag sa kanya at kupas na ang kulay sa may kwelyo. Ako naman ay nagsuot ng isang simpleng bestida na inayos ko ang tahi kagabi. Sinuklay naming mabuti ang aming buhok, pilit na tinatakpan ng dumi at pagod ng nakaraang mga araw ng dignidad. Sumakay kami sa jeepney na puno ng pasahero. Naramdaman ko ang pag-usog ng katabi kong babae na tila ba diring-diri na madikit ang kanyang balat sa akin. Siguro ay naaamoy niya ang lansa ng sementeryo na kumapit na sa aming balat. O baka nakikita niya ang putik sa aming mga kuko na hindi makuha ng sabon. Yumuko na lamang ako at niyakap ng mahigpit ang lumang bag na naglalaman ng aming kinabukasan. Mas mabigat ito kaysa sa anumang ginto. Dahil laman nito ang katotohanang dudurog sa mga taong umapak sa amin. Pagdating namin sa harap ng Reyes Law Firm, hinarang kami ng gwardya. Tiningnan niya kami mula ulo hanggang paa. Ang kanyang muka ay puno ng pagdududa. Manong manang, bawal po ang mamalimos dito. Masungit niyang sabi. Akmang itutulak kami palayo. Bago pa man makasagot si Ernesto, bumukas ang salaming pinto ng opisina. Isang babaeng nasa edad 40, nakasuot ng eleganteng business suit at may dalang aura ng kapangyarihan, ang lumabas. Si Attorney Milagros Reyes, ang batang babae na dating pinag-aral namin ni Ernesto nung ang kanyang mga magulang ay namatay sa sunog. Natigilan siya nang makita kami. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi sa pandidiri, kundi sa gulat at lungkot. Tito Ernesto? Tita Caridad? Tawag niya, ang boses ay basag. Hindi niya inintindi ang tingin ng mga tao sa lobby. Tumakbo siya palapit sa amin at lumuhod sa semento. Kinuha niya ang maruming kamay ni Ernesto at idinikit ito sa kanyang noo. Ang pagmamano, ang pinakamataas na anyo ng paggalang na tila nalimutan na ng sarili naming mga anak. Diyos ko, ano po ang nangyari sa inyo? Tanong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Bakit? Bakit kayo nagkaganito? Inalalayan niya kami, papasok sa kanyang malamig na opisina, lagpas sa mga empleyadong nakatingin. Pinaupo niya kami sa malambot na sofa na gawa sa katad, isang bagay na matagal na naming hindi nararamdaman.
Inilabas ni Ernesto ang mga dokumento mula sa bag. Ang amoy ng lumang papel ay humalo sa amoy ng kape sa loob ng kwarto. Tahimik na binasa ni Milagros ang bawat pahina. Ang tunog ng paglipat niya ng pahina, ang tanging naririnig sa silid, kasabay ng mabilis na tibok ng aking puso. Habang nagbabasa siya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa awa, ito ay naging pagkamangha. At pagkatapos, ay naging isang seryosong mukha ng isang abogado na nakakita ng sandatang pamatay. Tita! Tito! Simula niya tinanggal ang kanyang salamin at tinitigan kami ng diretso sa mata. Alam niyo po ba kung gaano kalakas ang mga papel na ito? Tumango si Ernesto. Alam namin, Mila. Ang tanong, kikilalanin ba yan ng batas ngayon? Tumango ng madiin si Milagros. Higit pa sa kilalanin. Ito ang tinatawag na Torrens title mula pa noong 1920s. Ito ang mother title. Anumang titulo na hawak ni Roberto o ng bangko ngayon ay derivative lang o peke. Sa mata ng batas, kayo ang may-ari ng lupa. At dahil nakatayo ang bahay at pabrika sa lupa niyo. Technically, sa inyo rin ang mga yon. Nakahinga ako ng maluwag. Parang nabunutan ng tinik ang aking dibdib. Totoo nga. Hindi pa naginip ang lahat. Pero may isa pa akong nakita. Habang iniimbestigahan ko ang mga asset ni Roberto, nung nakaraang buwan, dagdag ni Milagros ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita sa amin ang isang dokumento. Tita, baon sa utang si Roberto. Ang bahay na tinitirhan nila, nakasanglayan sa mga loan sharks. Ang pabrika, bangkarote na. Ginagamit lang nila ang pangalan nyo para makautang pa. Nanlaki ang mga mata ko. Kaya pala desperado silang palayasin kami at kunin ang pirma namin. Gusto nilang ibenta ang lupa para takpan ang kanilang mga butas. Gusto nilang gamitin ang huling pamana ng aming mga ninuno para isalba ang kanilang luho. Dumating ang sekretarya ni Milagros na may dalang pagkain, pritong manok, kanin, at mainit na sabaw. Ang amoy nito ay nakakagutom, ngunit nang akmang susubo na ako, naalala ko si Lito. Naalala ko ang lugaw na ibinigay niya sa amin. Naalala ko ang kanyang payat na katawan. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsara, kumuha ako ng tissue at nagsimulang balutin ang kalahati ng manok at kanin. Tita? Nagtatakang tanong ni Milagros. Bakit hindi niyo po kainin? Marami pa po tayong pagkain. Ngumiti ako ng mapait. Para kay Lito, anak, ang sepulturero na kumupkop sa amin noong tinapon kami ng sarili naming dugo. Hindi ko kayang lunukin ang sarap habang alam kong gutom siya. Nakita ko ang pagtulo ng luha ni Milagros. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Napakabuti niyo pa rin, tita. Kahit na sinaktan kayo ng mundo, nananatili kayong mabuti. Bumalik siya sa kanyang mesa at may tinawagan sa telepono. Ang boses niya ay naging matalim at puno ng otoridad. Nang ibaba niya ang telepono, humarap siya sa amin na may isang mapanganib na ngiti. Huwag natin silang biglain, sabi ni Milagros. Kung sasabihin natin ngayon na sa inyo ang lahat, baka tumakas sila, dala ang mga alahas at pera. Kailangan natin silang hulihin sa akto. Tumingin siya sa kalendaryo sa kanyang dingding. Sa susunod na Sabado, ika-40 kaarawan ni Roberto. Nagpaplano si Marites ng isang grandiosong party. Inimbitahan nila ang lahat ng mayayaman sa Batangas para mag-invest sa bago nilang project, ang San Isidro Mall, na itatayo sana sa sementeryo. Hinawakan ni Milagros ang aking kamay. Ang kanyang palad ay mainit at puno ng kasiguraduhan. Pupunta tayo sa party na, yun tita, hindi bilang mga pulubi, kundi bilang mga VIP guests, bilang mga tunay na may-ari. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang kaba ay humalo sa pananabik. Sa susunod na Sabado, ang araw ng kapanganakan ng anak ko ay magiging araw din ng kanyang paghuhukom. Handa na po ba kayong bawiin ang inyong korona, Doña Caridad? Tanong ni Milagros.
Tumingin ako kay Ernesto. Tumango siya. Ang kanyang muka ay wala ng bahid ng takot, kundi puno ng determinasyon ng isang amang kailangang magbigay ng leksyon. Handa na kami, sagot ko. Gawin na natin ito. Sa labas ng bintana, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbabadya ng pagtatapos ng dilim at pagsisimula ng isang bagong yugto. Pero sa isip ko, naririnig ko na ang mga basong mababasag at ang mga huwad ng ngiting mapapawi sa susunod na Sabado. Habang ang gabi ay lumalalim, ang mundo ay nahati sa dalawang magkaibang mukha. Sa mansyon na dating pinaghirapan namin, ang liwanag mula sa dambuhalang kristal na chandelier ay halos bumulag sa sinumang titingin. Samamantala, dito sa aming munting barong-barong sa gitna ng mga puntod, ang tanging liwanag namin ay nagmumula sa isang aandap-andap na kandila na malapit ng matunaw. Ngunit sa gabing ito, natutunan ko na ang liwanag ay hindi nasusukat sa kislap ng kuryente, kundi sa init ng pagmamahal. Sa aking isipan, nakikita ko ang nangyayari sa aking dating tahanan. Marahil ay nakatayo ngayon si Marites sa harap ng malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Sinusukat ang isang mamahaling gown na kulay dugo. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit sa aking gunita, ang kanyang mukha ay kasing tigas at kasing lamig ng mga diamanteng suot niya sa leeg. Siguro ay tinatawagan niya ang designer. Nagrereklamo na hindi sapat ang mga Swarovski crystals na nakaburda dito, na kailangan itong maging mas magarbo para sa kaarawan ng kanyang asawa. Sa kabilang silid, marahil ay nakaupo si Roberto sa kanyang leather chair, kausap sa telepono ang isang investor. Ang boses niya ay malalim at puno ng pekeng kumpiyansa. Ipinagmamalaki ang isang proyektong wala namang pundasyon. Baka nabanggit niya ang tungkol sa amin. Baka sinabi niya ng walang kahiya-hiya. Huwag niyo nang alalahanin ang mga magulang ko. Matagal na silang wala. Probably namatay na sa lansangan. Let's move on to the business proposal. At pagkatapos ay tatawa siya, isang tawang walang kagalakan, isang tawang nagtatago sa takot ng pagkabangkarote. Dito sa sementeryo, ang hangin ay amoy basang lupa at pinakuluang kamote. Nakaupo ako sa isang upuang gawa sa kawayan habang si Ernesto ay nasa aking likuran. Maingat na sinusuklay ang aking buhok. Ang kanyang mga daliri ay magaspang at may kalyo. Ngunit ang bawat haplos nito sa aking anit ay mas malambing pa kaysa sa pinakamahal na seda. Karidad, bulong niya. May konti akong naipon sa paglilinis ng mga nicho kasama si Lito. Ibinili kita nito. Inilapag niya sa aking harapan ang isang maliit na kahon ng hair dye na nabibili sa sari-sari store. Murang-mura lang ito, ngunit para sa akin, ang halaga nito ay higit pa sa lahat ng alahas na ibinenta ko para sa pag-aaral ni Roberto. Hindi niya ito ginawa para pagandahin ako para sa ibang tao. Ginawa niya ito para sa akin. Para ibalik ang kulay sa aking buhok na pinaputi ng pag-aalala at pagdurusa. Habang maingat niyang ipinapahid ang itim na kemikal sa bawat hibla ng aking buhok, naramdaman ko ang pagtulo ng aking luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamahal na hindi kailanman kumpas. Bakit ka umiiyak, mahal? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling ako at ngumiti. Masaya lang ako, Ernesto. Masaya ako dahil kahit ikinuha na nila ang lahat, hindi nila nakuha ang pinakamahalaga. Nang matapos siya, kinuha ko ang isang basag na piraso ng salamin na itinago ni Lito. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang buhok ko ay itim na ulit, ngunit hindi na iyon ang mahalaga. Ang tinitingnan ko ay ang aking mga mata. Wala na roon ang takot, wala na ang pagmamakaawa. Ang naroon ay isang kislap na matagal nang nawala. Isang apoy na muling nagliliyab, handang sunugin ang lahat ng kasinungalingan. Sa gabing iyon, sa harap ng basag na salamin,
Namatay ang dating karidad na martir at isinilang ang isang donya na handa ng maningil. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na kaming natutulog ni Ernesto, nagising ako dahil sa isang mahinang kaluskos sa labas ng aming pinto. Hindi ito tunog ng hayop. Ito ay tunog ng isang taong pilit na itinatago ang kanyang pag-iyak. Hinawakan ko ang braso ni Ernesto para gisingin siya. Agad siyang napabangon, handang protektahan kami sa anumang panganib. Kinuha niya ang isang matulis na piraso ng kahoy sa isang sulok. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto. "Sino yan?" tanong ni Ernesto. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang sumagot. Ang narinig lang namin ay isang mahinang hikbi. Nagkatinginan kami. Sa isang senyas, sabay naming binuksan ang pinto. Sa aming harapan, nakatayo ang aking apo na si Junior. Basang-basa siya ng hamog, nanginginig ang buong katawan, at ang kanyang mga paa ay puno ng putik. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. "Apo," halos sabay naming bulalas ni Ernesto. Agad akong lumuhod para yakapin siya. Ang maliit niyang katawan ay nagyayelo sa lamig. Nang hawakan ko ang kanyang braso para alalayan siya papasok, napahinto ako. Sa ilalim ng manipis na tela ng kanyang pajama, nakapako ang mga bukol. Itinaas ko ang manggas ng kanyang damit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumilip mula sa mga ulap, tumambad sa amin ang isang hilera ng maitim na pasa sa kanyang braso, mga pasa na hugis daliri ng isang matanda, mga pasa na resulta ng isang mahigpit na pagkakahawak. "Junior, anong nangyari sa'yo?" tanong ko. Ang aking puso ay dinudurog ng tanawing nasa harapan ko. "Sino ang gumawa niyan sa'yo, anak?" Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi ko pa nakikita sa isang bata. "Si Mami po. Bulong niya." Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Nagagalit po siya dahil palagi ko kayong hinahanap. Sabi niya, kung hindi ako titigil, ikukulong niya ako sa madilim na kwarto." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang apoy sa aking dibdib ay nagliyab ng husto. Ang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa lupa. Ito ay naging isang laban para iligtas ang isang inosenteng bata mula sa mga kamay ng kanyang sariling mga halmula, sa mga kamay ng kanyang sariling mga halimaw. Binuhat ni Ernesto ang nanginginig na bata at dinala ito sa loob, sa tabi ng apoy na nag-aalab pa. Binalot ko siya ng kaisa-isang kumot na malinis, habang si Lito ay mabilis na nagpakulo ng tubig para sa isang mainit na inumin. Sa munting barong-barong na yon, pinaliguan namin si Junior ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng palasyo. Hindi namin siya tinanong kung paano siya nakatakas. Hindi namin siya pinilit na magkwento pa. Ang tanging ginawa namin ay iparamdam sa kanya na ligtas na siya. Ipinagheli ko siya sa aking mga bisig, kinakantahan ng lumang uyayi na kinakanta ko rin kay Roberto noong sanggol pa ito. Unti-unti, ang mga hikbi ni Junior ay napalitan ng mahimbing na paghinga. Nakatulog siya, pagod sa takot at sakit, ngunit sa wakas ay payapa. Habang pinagmamasdan namin ang anghel na natutulog, ang lumang cellphone na ibinigay sa amin ni Lito ay naglabas ng mahinang ilaw at umuga sa ibabaw ng mesa. Isang text message galing kay Attorney Milagros. Binasa ito ni Ernesto ng malakas. Ang kanyang boses ay pabulong para hindi magising ang bata. "Tita, Tito, may kakaibang nangyayari. May isang misteryosong investor na biglaang binibili ang lahat ng utang ni Roberto sa mga loan shark. Hindi ko pa alam kung sino, pero parang may naglalaro ng chess sa likod ng mga kurtina. Doblehin po natin ang pag-iingat bukas. See you at the party." Nagkatinginan kami ni Ernesto. Sino ang taong ito? Kakampi ba siya o isa pang buwitre na nag-aabang sa bangkay ng aming pamilya? Ang misteryong ito ay nagdagdag ng panibagong layer ng panganib sa aming plano. Tiningnan kong muli ang natutulog na mukha ng aking apo
Ang mga pasa sa kanyang braso ay tila mas matingkad ngayon sa liwanag ng kandila. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Hindi ko alam kung sino ang estrangherong yon, kung kakampi ba siya o kaaway. Pero isa lang ang sigurado ko, bukas ng gabi, sa kaarawan ni Roberto, hindi na lang pera ang babawiin ko. Babawiin ko ang kaluluwa at ang kinabukasan ng aking apo. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila mas maamo. Ang init nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanlalamig na umaga. Ginamot namin ni Ernesto ang mga pasa ni Junior gamit ang pinakuluang dahon ng bayabas na itinuro sa amin ni Lito. Habang marahan kong idinadampi ang maligamgam na tela sa kanyang braso, ikinukwento ko sa kanya ang mga alamat ng mga ibon at ang sikreto ng mga bituin. Mga kwentong matagal ko nang hindi na ibabahagi kanino man. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, narinig ko ang mahinang halakhak ng aking apo. Ang tunog na yon ay mas matamis pa kaysa sa anumang musika, isang balsamo sa aking sugatang puso. Sa gitna ng aming katahimikan, isang marahas na ugong ng makina ang biglang pumunit sa kapayapaan ng sementeryo. Mula sa bintana, natanaw namin ang isang mamahaling puting SUV na huminto nang biglaan sa harap ng aming barong-barong. Ang gulong nito ay lumikha ng malalim na uka sa maputik na lupa. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Marites. Nakasuot siya ng puting bestida at malaking itim na salamin na para bang isang reyna na napadpad sa pulo ng mga pulubi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam habang tinitingnan ng aming dampa. Agad na tumakbo si Junior sa aking likuran at mahigpit na yumakap sa aking bewang. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. "So, nandito ka lang pala," sigaw ni Marites. Ang boses ay matinis at walang anumang pag-aalala para sa isang ina na nawalan ng anak. Ang tanging naroon ay ang inis ng isang amo na nawalan ng ari-arian. Tinuro niya si Lito na noon ay nag-aayos ng mga kandila sa isang nitso. "Hoy, sepulturero! Kidnapper ka ba? Gusto mong mabulok sa kulungan?" Kalmado si Lito. Pinagpagan niya ang alikabok sa kanyang kamay at humarap kay Marites. "Mrs., kusapong pumunta dito ang bata. Naghahanap po siya ng kalinga na hindi niyo maibigay." Ang sagot na yon ay lalong nagpaalab sa galit ni Marites. Nagmartsa siya palapit sa amin. Ang kanyang mamahaling takong ay lumulubog sa putik. "At kayo naman," sabi niya. Tinuturo ako. "Magnanakaw na, kidnapper pa. Ibalik mo sa akin ang anak ko." Hinawakan niya ang braso ni Junior at pilit itong hinihila palayo sa akin. Ngunit lalong humigpit ang yakap ng bata sa akin, ang kanyang mga hikbi ay bumabalik. "Ayoko po, Lola. Ayoko pong sumama kay Mami. Sasaktan niya po ako ulit." Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanya ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit nakita ko ang tingin ni Ernesto. Isang tingin na nagsasabing, "Hindi pa ngayon, mahal. Konting tiis na lang." Huminga ako ng malalim. Lumuhod ako para magpantay kami ng aking apo. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na pisngi at pinunasan ang kanyang mga luha. "Junior, makinig ka kay Lola," sabi ko ng buong lambing. Pilit na pinapakalma ang aking nagngangalit na puso. "Kailangan mong sumama muna kay Mami mo. Pero ipangako mo sa akin magiging matapang ka. Dahil ipinapangako ko rin sa'yo, susunduin ka ni Lola. Susunduin kita at hindi ka na ulit iiyak pa. Naiintindihan mo ba?" Tumango siya, kahit na puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Hinalikan ko siya sa noo, isang halik na may kasamang panunumpa. Binitawan ko ang kanyang kamay at hinayaan siyang kaladkarin ng kanyang ina pabalik sa kotse. Bago sila umalis, lumingon si Marites at binigyan kami ng isang mapang insultong ngiti. "Mamayang gabi ang party," sabi niya. "Magdiwang kayo dito kasama ng mga patay. Dahil pagkatapos ng gabing ito, kapag nakuha na namin ang investment, bulldozers na ang gigising sa inyo." Umalis sila. Nag-iwan ng makapal na usok at amoy ng gasolina
na dumunggi sa malinis na hangin ng umaga. Nanatili akong nakatayo doon. Ang aking mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang aking mga kuko ay bumao na sa aking palad. Hindi ako umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ngayon na ang panahon ng paniningil. Pagsapit ng hapon, dumating si Attorney Milagros. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 2 katulong na may bitbit na malalaking garment bag. Ibinaba nila ito sa loob ng aming munting dampa. Nang buksan ni Milagros ang zipper, tumambad sa amin ang isang itim na tuksido na tila isinukat para sa isang hari at isang eleganteng bestida na kulay perlas. Simple, ngunit may hiwagang taglay. Ito po ang isusuot niyo mamayang gabi. Sabi ni Milagros, ang kanyang nangiti ay puno ng pananabik. Nanginginig kong hinawakan ang tela ng bestida. Makinis ito at malamig sa aking balat na nasanay na sa gaspang ng murang damit. Pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na isuot ito. Mila, anak, hindi na kami bagay sa ganito. Sabi ko ng mahina. Lumapit si Ernesto at hinawakan ang aking kamay. Pinisil niya ito ng marahan. Bagay na bagay sa'yo yan, Caridad. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngayong gabi, hindi ka lang pupunta doon para maningil. Pupunta ka doon para ipakita sa kanila kung sino ang reyna na kanilang tinalikuran. Sa tulong ni Milagros, nagbihis ako. Habang isinusuot ko ang bestida, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi lang sa panlabas, kundi sa loob. Ang bigat sa aking balikat ay tila gumaan. Ang aking likod ay unti-unting tumuwid. Nang humarap ako sa salamin na dala nila, isang ibang babae ang tumingin pabalik sa akin. Isang babaeng may pilat sa puso, oo. Ngunit isang babaeng hindi na muling yuyuko pa kaninuman. May isa pa pong bagay, sabi ni Milagros habang inaayos ang kwelyo ng tuxedo ni Ernesto. Nasa listahan ng VIP guest ni Roberto, ang pangalan ng isang chairman ng isang malaking investment fund. Walang nakakakilala sa kanya. Isa siyang misteryo. Siya raw ang magliligtas sa kumpanya ni Roberto. Nagkatinginan kami ni Ernesto, ang misteryosong investor. Muli, naramdaman ko ang kaba. Ang gabing ito ay puno ng mga sorpresa, hindi lang para sa kanila, kundi pati na rin sa amin. Nang ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang mga kuliglig ay nagsimula nang umawit ng kanilang malungkot na himig, isang mahabang itim na limusin ang dahan-dahang pumasok sa tarangkahan ng sementeryo. Ang makintab nitong katawan ay tila isang itim na hiyas sa gitna ng mga lumang krus at nagbabagsakang lapida. Huminto ito sa harap mismo ng aming barong-barong. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Bumaba si Lito, nakasuot ng uniforme ng isang chauffeur. Lumakad siya ng may dignidad patungo sa pinto sa likuran at binuksan ito para sa amin. Yumuko siya ng bahagya. Mr. at Mrs. Alvarado, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at pananabik. Nakahanda na po ang inyong karwahe. Oras na po para sa palabas. Mula sa tinted na bintana ng limousine, ang mansyon ay parang isang higanting alitaptap na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Ang bawat bumbilya sa hardin ay maingat na inilagay upang bigyang diin ang karangyaan. Isang karangyaan na itinayo sa pundasyon ng aming mga sakripisyo at ngayon ay dinidiligan ng aming mga luha. Mahigpit ang hawak ko sa kamay ni Ernesto. Malamig ang kanyang palad, ngunit ang pagkakahawak niya sa akin ay matatag at hindi nag-aalinlangan. Handa ka na ba, mahal? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Hinahanap ang anumang bahid ng takot. Tumingin ako sa refleksyon namin sa bintana. Ang babae at lalaking nakaupo sa malambot na upuan ng sasakyan ay hindi na ang mga pulubing pinalayas sa ulan. Kami ang mga multo ng nakaraan, nagbabalik upang singilin ang mga utang na hindi pa nababayaran. Tumango ako. Isinilang akong handa para sa gabing ito, Ernesto. Pagbaba namin,
Ang hangin ay sinalubong kami ng halimuyak ng mamahaling pabango na hinaluan ng kasinungalingan. Ang mahinang tugtugin ng isang string quartet ay sumasabay sa masayang bulungan ng mga bisita, isang ilog ng mga kumikinang na alahas at mga peking ngiti. Nakatayo sila sa hardin, may hawak na mga kopita ng champagne. Bawat isa ay nagpapanggap na mas masaya at mas mayaman kaysa sa katabi nila. Walang nakapansin sa amin. Para sa kanila, kami ay dalawa lamang sa daan-daang bisita. Naglakad kami ng dahan-dahan. Ang aking bestidang perlas ay tila sumasabay sa agos ng gabi, habang ang tuxedo ni Ernesto ay nagbigay sa kanya ng isang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Sa isang maliit na entablado, nakatayo ang aking anak na si Roberto. Hawak niya ang isang mikropono, ang kanyang mukha ay namumula sa alak at pagmamayabang. At kaya ngayong gabi, sa aking ika-40 kaarawan, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa Alvarado Development Corporation. Deklara niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin. This is just the beginning. A new era for my family. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang kinabukasan. Isang palakpakan ang pumuno sa hardin. Pumalakpak sila sa isang kasinungalingan. Itinaas ni Roberto ang kanyang kopita. Pero bago tayo magpatuloy, meron tayong isang napaka-espesyal na bisita. Ang taong magtitiyak na ang San Isidro Mall ay maitatayo. Please welcome ang chairman ng ating bagong investment partner. Lahat ng mga mata ay napunta sa malaking tarangkahan ng hardin, nag-aabang sa pagdating ng kanilang tagapagligtas. Nagkatinginan kami ni Ernesto at ni Attorney Milagros na tahimik na sumunod sa amin. Ito na ang hudyat. Ang malaking tarangkahan na gawa sa bakal ay dahan-dahang bumukas. Hindi kami pumasok mula doon. Sa halip, lumabas kami mula sa anino ng malaking puno ng akasya na malapit sa entablado, isang punong itinanim pa ng ama ni Ernesto. Naglakad kaming tatlo patungo sa gitna. Ang bawat hakbang namin ay mabagal, may bigat, at may layunin. Unti-unti ang mga matang nakatuon sa tarangkahan ay napunta sa amin. Ang masayang bulungan ay biglang naputol. Ang mga ngiti ay nagyelo sa mga labi ng mga bisita. Ang musikero na tumutugtog ng biolin ay napahinto sa kalagitnaan ng isang nota, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa hangin. Nakatayo sa entablado, ang ngiti ni Roberto ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng iritasyon. Sa tabi niya, si Marites, na mukhang isang mamahaling manika sa kanyang pulang bestida, ay nanlaki ang mga mata. Ang kupita ng champagne ay nakawala sa kanyang nanginginig na kamay, bumagsak sa marmol na sahig at nagkalat ang mamahaling alak na parang gintong luha. Ang tunog ng nabasag na salamin, ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Isang matandang negosyante mula sa kabilang bayan, isang Don Ignacio na dating kaibigan ng aming pamilya, ang unang nakakilala sa amin. Lumapit siya, hindi nag-aalinlangan, at yumuko ng bahagya bilang paggalang. Don Ernesto, Doña Caridad, bati niya, isang malaking karangalan na makita kayong muli. Ang simpleng pagbating iyon ay naghasik ng kaguluhan sa mga bisita. Nagsimula silang magbulungan. Sino sila? Akala ko ba patay na ang mga magulang ni Roberto? Bakit sila nandito? Ang pagkalito sa mukha ni Roberto ay napalitan ng galit. Bumaba siya ng entablado at mabilis na lumakad palapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ginagawa niyo dito? Mariin niyang tanong. Pilit na pinabababa ang boses para hindi marinig ng lahat. Sino ang nagpapasok sa inyo? Guardia! Guardia! Palabasin niyo ang mga impostor na ito. Hindi ako natinag. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang lamig sa aking titig ay sapat na para patigilin ang sino mang lalapit. Impostor? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit matalim. Kami.
na nagbigay sa'yo ng pangalan mo? Ang impostor? O ikaw na nabubuhay sa isang pekeng palasyo? Ang tunay na nagpapanggap? Lalapitan na sana niya kami para itulak, ngunit isang braso ang humarang sa kanyang harapan. Si Attorney Milagros. Tumayo siya sa pagitan namin. Ang kanyang muka ay seryoso at walang anumang emosyon. Mag-ingat ka sa iyong mga binibitawang salita, Ginoong Roberto, sabi ni Milagros. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ipinakita niya ang isang dokumentong may selyo ng korte. Dahil nakatapak ka sa lupa ng aking mga kliyente at sa mata ng batas, ikaw ang trespasser dito. Ang mga salita ni Attorney Milagros ay dumaan sa hangin na parang isang malamig na hihip. Pinatitigil ang tibok ng puso ng bawat isa sa hardin. Ang trespasser ay isang salitang simple, ngunit puno ng lason. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Roberto. Ang kanyang pagiging arogante ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang blankong ekspresyon ng pagkalito at hindi paniniwala. "What are you talking about?" sabi niya. Ang kanyang boses ay naging isang pilit na tawa. "This is my house, my party, you're crazy!" Kalmadong itinaas ni Milagros ang kanyang kamay, sumesenyas sa isa sa kanyang mga kasama. Lumapit ang isang lalaking naka-uniforme, may dalang isang projector at isang puting screen. Mabilis nilang isinaksak ang mga ito. Ilang saglit pa, isang imahe ang lumitaw sa screen, sapat na malaki para makita ng lahat. Ang orihinal na titulo real ng Hacienda Alvarado na may pangalan ng aking lolo sa tuhod at ang selyo ng gobyerno ng Espanya. For everyone's information, panimula ni Milagros, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na parang isang hukom na nagbabasa ng hatol. Ang titulong hawak ni Ginoong Roberto ay isang second-generation title lamang na nakasaad na valid lamang kung walang lilitaw na original claimant. Ang hawak po nina Don Ernesto at Doña Caridad ay ang mother title. Sa mata ng batas, sila po ang nag-iisang may-ari ng lupang ito. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. At hindi lang po yan, dagdag ni Milagros, lalo pang idiniin ang bawat salita. Sa nakalipas na 2 linggo, isang bagong investment group ang unti-unting bumili ng lahat ng non-performing loans ng Alvarado Development Corp mula sa mga bangko at private lenders. As of this morning, ang lahat ng utang ni Ginoong Roberto ay pagmamay-ari na ng iisang korporasyon. Itinuro ni Milagros ang kanyang mga kliyente. Ang korporasyong pagmamay-ari ni na Don Ernesto at Doña Caridad Alvarado. Kung ang unang revelasyon ay isang sampal, ito ay isang suntok na nagpatumba sa kanila. Napasandal si Roberto sa isang poste, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ngunit si Marites, sa isang huling desperadong pagtatangka, ay ginawa ang alam niyang pinakamahusay na gawin. Ang pag-arte. Bigla siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang marahas at pekeng pag-iyak. Hindi totoo yan. Sigaw niya habang gumagapang palapit sa aking paanan. Hinawakan niya ang laylayan ng aking bestida. Mami, patawarin niyo po ako. Napilitan lang po ako. Ginawa ko lang to para sa pamilya natin. Para kay Junior. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang gripo, ngunit ang kanyang mga mata ay mailap. Pasulyap-sulyap sa reaksyon ng mga bisita. Hindi ako gumalaw. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Ang aking muka ay walang anumang emosyon. "Tumayo ka, Marites," sabi ko. Ang aking boses ay malamig at walang bahid ng awa. Ang sahig na yan ay masyadong malinis para sa isang taong kasing dumi mo. Hindi siya tumayo. Sa halip, lalo pa niyang isinubsob ang kanyang mukha sa aking sapatos. "Mami, parang awa niyo na." Lumakad ako palayo. Hinila ang aking bestida mula sa kanyang pagkakahawak.
Dumiretso ako sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa kamay ng MC. Isang matinis at nakakabinging tunog ang lumabas mula sa mga speaker bago ito naayos. Ang lahat ng atensyon ay nasa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko. Ang aking boses ay umaling-awngaw sa hardin na ngayon ay kasing tahimik ng isang libingan. Ako si Caridad Alvarado, ang ina ni Roberto, ang biyena ni Marites, ang babaeng tinawag nilang matanda na at mabaho, ang babaeng pinalayas nila sa gitna ng bagyo na may dalang isang plastic bag lang. Tumingin ako na nang diretso sa aking anak. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Tinatandaan ko pa ang bawat butil ng kanin na isinubok ko sa bibig mo, Roberto. Tinatandaan ko pa ang bawat gabing hindi ako natulog para lang bantayan ang lagnat mo. Tinatandaan ko rin ang gabing sinabi mo sa akin na pumirma ako sa papel. Kung hindi ay sa kalsada kami matutulog ng tatay mo. Pagkatapos ay ibinaling ko ang aking tingin kay Marites na nakaluhod pa rin sa sahig. At ikaw, Marites, tinatandaan ko ang bawat pangiinsulto mo, ang bawat patak ng luha ko na naging dahilan ng iyong kasiyahan. Pero higit sa lahat, tinatandaan ko ang mga pasa sa braso ng aking apo. Sa sandaling iyon, isang maliit na figura ang tumakbo mula sa loob ng bahay, papalabas sa sliding door. Si Junior. Nakita niya ako sa entablado. Ang kanyang mukha ay nagliwanag. Lola! Sigaw niya at tumakbo palapit sa akin. Sinubukan siyang habulin at hawakan ni Marites. Junior, bumalik ka dito. Halika kay Mami. Ngunit umiwas ang bata. Yumakap siya ng mahigpit sa aking mga binti. Isinubsob ang kanyang mukha sa tela ng aking bestida. Tumingala siya kay Marites. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at tapang. Ayoko sa'yo, Mami. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay narinig ng lahat. Mas mabango si Lola kaysa sayo. Hindi ako sinasaktan ni Lola. Iyon na ang huling patak, ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging hayagang pagkutya. Isa-isa, nagsimula silang maglakad palayo. Iniiwasan ang kahihiyan na parang isang salot. Binuhat ko ang aking apo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ulit ang bigat niya sa aking mga bisig. Isang bigat na nagbigay sa akin ng lakas. Tiningnan ko ang mag-asawang naiwan sa gitna ng kanilang nawasak na pagdiriwang. Ang hustisya ay hindi palaging matamis, Roberto. Sabi ko sa mikropono. Ang aking boses ay pangwakas at hindi na mababali. Minsan, kailangan itong maging mapait para matuto ang mga taong makasalanan. Ibinaba ko ang mikropono. Binalingan ko si Attorney Milagros. Tumango ako. Lumapit si Milagros sa kanila. May hawak na isang huling papel. Mayroon kayong 1 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Damit at toiletries lamang. Lahat ng alahas, gadgets, at anumang bagay na binili, gamit ang pera ng korporasyon ay kailangang iwan. Ang mga gwardya ay sasamahan kayo. Pagkatapos ng 1 oras kung nandito pa kayo, ituturing na kayong mga magnanakaw. Ang 1 oras na palugit ay lumipas na parang isang iglap para sa mga taong nawalan ng lahat at parang isang kawalang hanggan para sa amin na naghihintay. Nang muling bumukas ang malaking pinto ng mansyon, lumabas sina Roberto at Marite. Wala na ang kanilang mga mamahaling damit. Suot nila ang mga simpleng damit na naisalba nila. Bawat isa sa kanila ay may dalang isang itim na plastic bag, ang mismong uri ng basurahan na inihagis nila sa aming paanan ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanilang mga mukha ay blangko, ang kanilang mga mata ay walang buhay, tila mga kaluluwang nilisan na ng pag-asa. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Naglakad sila palabas ng gate at sa hudyat ni Attorney Milagros, ito ay isinara sa kanilang likuran. Ang tunog ng bakal na nagsalubong ay pinal, isang tuldok sa kabanata ng kanilang huwad na buhay. At kasabay ng pagsara ng gate, ang langit na kanina'y tahimik ay muling bumuhos ng ulan.
Hindi ito isang bagyo. Isa lamang itong mahina, ngunit walang tigil na pag-ulan, na tila ba ang kalangitan ay nakikidalamhati sa kanilang pagbagsak. Pinanood namin sila mula sa bintana sa itaas. Basang-basa, naglalakad sa madilim na kalsada, walang patutunguhan. Ang eksena ay isang perpektong salamin ng aming sinapit. Ang karma, kung minsan, ay hindi isang kidlat na biglaang tumatama. Minsan, ito ay isang malamig na ulan na dahan-dahang bumababad sa iyong kaluluwa hanggang sa ikaw ay lamigin at mamanhid sa sakit. Sinubukan nilang kumatok sa bahay ng kanilang mga kaibigan, ang mga parehong taong pumalakpak sa kanila kanina. Ngunit ang mga pinto ay nanatiling sarado. Ang mga ilaw sa bintana ay isa-isang namatay. Ang mga teleponong tinawagan nila ay hindi sinasagot. Sa isang iglap, ang mag-asawang kinaiinggitan sa buong bayan ay naging isang salot na iniiwasan ng lahat. Nakita kong napaupo si Marites sa gilid ng kalsada. Ang kanyang katawan ay nayanig sa isang marahas na pag-iyak, habang si Roberto ay nanatiling nakatayo, nakatingala sa langit. Hinahayaang basain ng ulan ang kanyang mukha na puno ng kawalang pag-asa. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay mabigat at nakakabingi. Ang mga pagkain sa party ay hindi pa nagagalaw. Ang mga bulaklak ay nagsisimula ng malanta. Naglakad-lakad ako sa bawat silid. Hinaplos ko ang malalamig na marmol, ang mamahaling seda ng mga kurtina. Dapat ay masaya ako. Dapat ay nagdiriwang ako. Ngunit sa halip, isang kakaibang lungkot ang bumalot sa akin. Ang tagumpay ay may lasang abo sa aking bibig. Pumasok ako sa dating kwarto ni Roberto. Ang lahat ay bago at mamahalin, ngunit sa isang sulok ay nakita ko ang isang lumang kabayo-kabayuhan na gawa sa kahoy. Ang huling laruan na ginawa para sa kanya ni Ernesto bago kami naging abala sa pagpapayaman. Hinaplos ko ang magaspang nitong ibabaw. Dito sa silid na ito, sa bawat sulok nito, naririnig ko pa rin ang halakhak ng isang batang lalaki na nangangarap. Saan ako nagkamali? Saan kami nagkulang? Naramdaman ko ang paglapit ni Ernesto sa aking likuran. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa ating dalawa. Bulong ko, nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos. Nasa labas sila Ernesto. Ginaw na ginaw gutom, katulad na katulad natin noon. Alam ko, mahal, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Tama ba ang ginawa natin? Tanong ko. Ang aking boses ay naging isang mahinang hikbi. Ina pa rin nila ako. Ama ka pa rin nila. Hindi ba dapat ay kaawaan natin sila? Hinigpitan ni Ernesto ang kanyang yakap. Minsan, ang pinakamabuting paraan para magpakita ng pagmamahal ay ang pagtuturo ng isang mahirap na leksyon, karidad. Kung gusto mong gumaling ang isang sugat, kailangan mo munang linisin ito ng gamot, kahit na mahapdi. Ang ginagawa natin ay hindi paghihiganti. Ito ay paglilinis. Pinunasan niya ang aking mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Gusto mong tumubo ng diretso ang isang puno, hindi ba? Kailangan mo itong ituwid ngayon, kahit na masakit sa sanga. Dahil kung hahayaan mo itong lumaking baluktot, habang buhay na itong magiging ganun. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking naguguluhang puso. Tama siya. Ito ay kailangan. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Junior sa malambot na kama, tinawagan kami ni Attorney Milagros. Mayroon siyang balita. Tita, tito, may kumalat na tsismis sa bayan. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. May nakakita raw kay Roberto sa isang hardware store kanina. Bumili siya ng 1 galon ng gasolina. At si Marites naman ay paulit-ulit na naririnig na sumisigaw na kung hindi mapapasaka nila ang bahay. Mas mabuti pang maging abo na lang ang lahat. Nanlamig ang aking dugo. Ang desperasyon ay isang mapanganib na apoy. At ang mga taong wala ng pag-asa
ay kayang gawin ang mga bagay na hindi mo sukat akalain. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang madilim na hardin na binabantayan ng mga bagong gwardya. Ang ulan ay tumila na, nag-iwan ng isang makapal na hamog na gumagapang sa damuhan. Ang katahimikan ay halos perpekto, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng katahimikan, isang anino ang gumalaw malapit sa pader sa likurang bahagi ng bakuran. Pagkatapos ay isa pa. 2 tao, nakasuot ng itim, ang maingat na umakyat sa pader at tumalon papasok sa hardin. Gumapang sila sa damuhan, nagtatago sa anino ng mga halaman. Hindi ko maaninag ang kanilang mga muka, ngunit kilala ko ang kanilang mga kilos. Kilala ko ang hubog ng kanilang mga katawan. Napatayo ako, ang aking puso ay bumibilisang tibok. Sa ilalim ng sinag ng buwan na sumilip mula sa mga ulap, isang bagay ang kuminang sa kamay ng isa sa kanila. Isang pulang lalagyan, isang lata ng gasolina. Hindi ko na kailangan gisingin si Ernesto. Ang kanyang mga mata ay bukas na, nakatingin sa direksyon kung saan gumagapang ang 2 anino. Alam naming pareho kung sino sila. Ang hangin ay tila nagbago, nagdala ng amoy ng gasolina na kumalat sa hardin. Isang masangsang na babala ng paparating na trahedya. Maya-maya, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa likod ng bahay, malapit sa kusina. Tila may pilit na nagbubukas ng bintana. Mabilis kaming bumaba ni Ernesto. Ang bawat hakbang ay maingat at walang ingay. Ayaw naming magising si Junior na mahimbing na natutulog sa itaas. Ngunit bago pa man kami makarating sa kusina, isang bahagyang liwanag ang sumilay mula sa labas. At pagkatapos, isang maliit na apoy ang biglang nagliyab sa gilid ng kurtina sa kusina, na tila isang pulang bulaklak na bigla ang bumuka sa dilim. Ang liwanag nito ay sumayaw sa dingding, at kasabay nito, ang amoy ng usok ay nagsimulang kumalat sa buong bahay. Hindi ito plano. Nakita ko ang takot sa mukha ni Roberto nang silipin ko siya mula sa pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang pinapatay ang maliit na apoy. Ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay mabilis na gumapang, dumikit sa tela, at pagkatapos ay sa kahoy. Sa likuran niya si Marites, ang kanyang muka ay putlang-putla, ay mabilis na tumakbo palayo. Lumabas sa bintana na kanyang binuksan. Iniiwan si Roberto sa gitna ng nagngangalit na init. Roberto, sigaw ako. Ang aking boses ay basag at puno ng pag-aalala. Natigilan siya. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang apoy ay mabilis nang lumalaki sa kanyang likuran. Ang init nito ay dumadampi na sa kanyang likod. "Mommy! Daddy!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "There's a fire. Get out!" Hindi na namin kailangan pa ng sinumang magsasabi. Ang init ay mabilis nang dumadami. Ang usok ay nagsimula ng bumalot sa aming paligid. Umaakyat sa aming ilong at lalamunan. Hinawakan ko ang kamay ni Ernesto. "Si Junior!" bulong ko. Nasa taas siya. Tumakbo kami pa itaas. Sinusuong ang usok na nagsimula nang magpaputi sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalala para sa aking apo. Nang marating namin ang kwarto ni Junior, nakita namin siyang nagising na, umiiyak at inuubo dahil sa usok. Agad ko siyang binuhat at niyakap. "Tara na, apo," sabi ko. Ngunit nang bababa na kami, nakita namin ang apoy. Ang apoy ay kumalat na sa hagdanan, nagpapawis at nagpapula sa kahoy na tila isang dambuhalang halimaw na humaharang sa aming daan. Ang init ay lumakas. Ang usok ay naging mas makapal. Hindi na kami makadaan. "Mommy! Daddy!" sigaw ni Roberto mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay paus na. "Lumabas na kayo. Tumalon na." Ngunit saan kami pupunta? Masyadong mataas ang bintana. Hindi namin kakayanin.
Ernesto, hindi ko na kaya. Mahina kong sabi habang nasusunog ang lalamunan ko at kumikirot ang mga mata ko dahil sa makapal na usok. Nabanaag ko ang matinding pangamba sa mukha ni Ernesto. Mahigpit niyang niyakap ako at si Junior. Panginoon, maawa po kayo sa amin. Sa gitna ng aming kawalan ng pag-asa, may napansin akong paggalaw sa ibaba. Si Roberto yon. Papalapit siya sa hagdanan. Baka sa mukha ang matinding pag-aalinlangan. Kumakalat na ang init sa gitna ng daanan, ngunit sa halip na umatras, gaya ng ginawa ni Marites, tumingin siya sa amin. Sa kanyang mga mata, may isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Isang damdaming pamilyar, isang tunay na malasakit. Dali-dali siyang umakyat, hinaharap ang matinding init. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit hindi siya huminto. Nang marating niya kami, iniunat niya ang kanyang mga kamay. Ako na po, ma. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Dali. Sumunod kayo sa akin. Hinawakan niya si Junior at dali-dali itong ibinigay kay Ernesto. Pagkatapos, tinulungan niya akong bumaba. Ngunit ang apoy ay mas malakas na. Nang nasa gitna na kami ng hagdan, isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak direktang sa aming daraanan. Mami! Sigaw ni Roberto. Mabilis niyang itinulak ako. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang katawan sa aking likuran. Ginagawang pananggalang ang kanyang sarili mula sa naglalagablab na apoy. Naramdaman ko ang init na tumama sa kanyang likod at pagkatapos ay ang masakit na pagsunog ng kanyang balat. Roberto! Sigaw ko, puno ng takot. Okay lang po, Mami, sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit naramdaman ko ang kanyang panginginig. Dali, lumabas na tayo. Sa tulong ni Ernesto, na ngayon ay nasa labas na kasama si Junior, nagawa naming makatakas mula sa naglalagablab na bahay. Sa labas, ang mga gwardya ay pilit na pinapatay ang apoy gamit ang fire extinguisher. Mga kapitbahay ang nagtakbuhan, gulat na gulat sa nangyari. Napasandal ako sa lupa, inuubo at halos hindi makahinga. Ang aking mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa tanawin sa harapan ko. Si Roberto, nakahiga siya sa lupa, ang kanyang likod at braso ay may mga maitim na marka mula sa apoy. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakita, ang pagsisisi. Mami, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya akong Mami, nang may tunay na pagmamahal sa loob ng mahabang panahon. Patawarin niyo po ako. Sa di kalayuan, ang tunog ng sirena ng ambulansya at ng bombero ay nagsimula nang lumapit. Ngunit kasabay nito, isang kotse ng pulisya ang huminto sa harap ng mansyon. Lumabas ang 2 pulis. Tumingin sila sa nasusunog na bahay at pagkatapos ay sa amin, lumapit ang isang pulis. Sino po ang may-ari ng bahay? Tanong niya. Tiningnan ko si Roberto na ngayon ay halos walang malay na. Tiningnan ko ang mga pasa sa braso ng aking apo na nasa tabi ko. Ang apoy ay patuloy na nagngangalit sa likod namin, lumilikha ng isang matinding liwanag sa madilim na gabi. Ang aking anak ay nasa sakit. Sa wakas ay bumalik sa kanyang sarili. Ngunit sa mata ng batas, siya ay isang arsonist. Anong pipiliin ko? Ang ipagtanggol ang aking anak o ang hayaan siyang managot sa kanyang kasalanan? Ang liwanag ng bukang liwayway ay sumilip sa mga butas ng nasunog na bubong ng dating mansyon. Ang usok ay unti-unting humupa, nag-iwan ng mabigat na amoy ng abo at pagkasira. Nakatayo kami sa labas, ang aking pamilya. Ako, si Ernesto, si Junior at si Roberto, na ngayon ay may mga benda sa kanyang mga braso at mukha. Ang mga doktor mula sa ambulansya ay nagsasagawa ng kanilang tungkulin, ngunit ang tunay na paggaling ay malayo pa. Nasa gilid namin si Attorney Milagros,
Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding natatagong tapang. Sa kabilang banda, ang mga pulis ay nag-iimbestiga. Ang kanilang mga tanong ay matalas at seryoso. Tinitingnan ko si Roberto, ang dating siga na lalaki na aking anak, ay ngayoy isang anino ng kanyang sarili. Ang kanyang pagmamataas ay natupok kasama ng kanyang kasalanan. Sa wakas, lumapit ang pinuno ng pulisya sa amin. Tumingin siya kay Roberto, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ginang Alvarado, simula niya, ang kanyang boses ay formal. Ang insidente po ay malinaw na sinadya. Ang ebidensya ay nagtuturo kay Ginoong Roberto bilang suspek sa arson. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Ernesto sa aking kamay. Bumalik sa aking isipan ang mga pasa ni Junior. Ang mga salita ni Marites na mas mabuti pang maging abo na lang ang lahat. Ang apoy na sumiklab, ang lahat ng kasalanan na nagawa ng aking anak. Tumingin ako kay Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon ding kakaibang determinasyon. Opo, attorney, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Sinadya po niya ang pagsunog, ngunit ang dahilan ay dahil sa desperasyon, dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya, dahil sa kagustuhang protektahan ang kanyang ina. Tumingin sa akin si Roberto, nagulat sa aking sinabi, ngunit hindi ko siya tiningnan. Ang aking tingin ay nakatuon sa pulis. Gusto ko pong magsampa ng kaso laban kay Marites. Patuloy ko. Siya ang nag-udyok sa lahat ng ito. Siya ang nagtulak sa aking anak na gawin ang mga bagay na hindi niya dapat ginawa. Siya ang tunay na may kasalanan. Nagulat ang pulis. Pero ginang, Alvarado, ang inyong anak ang nagsindi ng apoy. May batas na kailangan sundin, sabi ni Attorney Milagros, lumalapit sa amin. Ngunit meron ding habag at pag-unawa. Handa akong tumulong sa pag-usig kay Marites Reyes Alvarado sa kasong obstruction of justice, conspiracy to commit fraud at, kung mapapatunayan, may kinalaman din siya sa pag-abandona sa mga matatanda. Para kay Ginong Roberto, bilang kanyang ina, nais kong humiling ng isang alternatibong parusa. Hindi po kulungan. Gusto ko siyang magtrabaho. Gusto ko siyang magbayad sa pamamagitan ng paggawa. Tumingin ang pulis sa amin, pagkatapos kay Roberto at sa nasusunog na bahay. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Mabuti. Ayon sa batas, kung may kasunduan ang lahat ng panig, maaari tayong magbigay ng community service bilang kapalit ng mas mabigat na parusa. Ang kondisyon lang, dapat may supervision. Tumingin ako kay Lito na tahimik na nanonood sa amin mula sa malayo. Ngumiti siya at tumango. Ang mga salarin ay kailangang matuto ng tunay na halaga ng buhay, sabi ni Milagros. At saan pa sila mas matututo kundi sa lugar kung saan ang bawat hininga ay biyaya. Ang hatol ay ibinaba. Si Roberto ay hahayaan na magtrabaho sa sementeryo sa ilalim ng pangangalaga ni Lito sa loob ng 5 taon. Walang bayad. Kailangan niyang linisin ang mga nicho, alagaan ang mga halaman, at magsilbi sa mga nagdadalamhati. Sa bawat araw na dadaan, matututunan niya ang halaga ng pagod, ng pagpapakumbaba, at ng paggalang sa mga namamayapa at sa mga buhay na nagbigay sa kanya ng lahat. Si Marites naman ay nahuli ilang araw pagkatapos habang sinusubukang tumakas patungong ibang bansa, dala ang mga ninakaw na alahas. Ang kanyang kaso ay naging hiwalay at ang hatol sa kanya ay mas mabigat. Ang mga sumunod na taon ay hindi naging madali. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakikita namin ang unti-unting pagbabago kay Roberto. Ang dating mayabang na negosyante ay natutong magbungkal ng lupa, maglinis ng lapida, at makinig sa mga kwento ng mga biyuda at ulila na kanyang tinutulungan sa sementeryo. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng pera ay natutong humawak ng walis at pandilig. Ang kanyang puso
na dating puno ng kasakiman ay dahan-dahang napuno ng kababaang loob. Isang araw, habang tinutulungan niya si Lito na magtanim ng mga bagong bulaklak sa isang libingan, nakita niya si Junior na tumatakbo palapit sa kanya. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa pagtakbo. "Dad!" Tawag ng bata. Isang salitang matagal nang hindi ko narinig mula sa kanya na may tunay na pagmamahal. Napatigil si Roberto. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Junior. "Anak!" bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Patawad." Sa malayo nakatingin kami ni Ernesto, kasama si Lito. Ang dating nasusunog na mansyon ay naging isang tahimik na hardin para sa mga alaala. Sa pagitan ng mga lapida at mga bulaklak, isang bagong umaga ang sumisikat para sa aming pamilya. Hindi ito ang umagang pinangarap namin noon. Hindi ito puno ng kayamanan at karangyaan. Ito ay isang umaga na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at ang pag-asang ang bawat pagsubok ay nagtuturo sa atin kung paano maging tunay na tao. 5 taon na ang lumipas. Ang luntiang lupain na dating sementeryo, na minsan ay puno ng lumot at kalungkutan, ay ngayoy isa ng tahimik at payapang hardin ng pag-asa. Hindi na ito tinatawag na sementeryo, kundi halamanan ng alaala ng Alvarado. Isang santuwaryo para sa mga naghahanap ng kapayapaan na inalagaan ng Quyen Den Huang Hon, Sunset Light Foundation, isang organisasyong itinatag ni Doña Caridad at Don Ernesto. Nakaupo kami ni Ernesto sa isang bench na gawa sa bato sa gitna ng hardin, malapit sa isang munting fountain na bumubulwak ng payapa. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nagpapinta ng kulay ginto sa kalangitan, at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang bulaklak at lupa. Ang aming mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang mga guhit ng panahon sa aming mga palad ay nagsasalaysay ng isang mahabang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at pagpapatawad. Nakamit na namin ang kapayapaan. Ang puso ko, na minsan ay puno ng pait at sakit, ay ngayoy payapa na. Hindi ito nangyari ng isang iglap. Isang mahabang proseso ang pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad sa mga anak, kundi pagpapatawad din sa aking sarili, sa mga pagkakamali ko bilang isang ina. Ngunit habang nakikita ko ang mga ngiti ng mga matatandang aming tinutulungan sa foundation, at habang nakikita ko ang bagong buhay na sumisibol sa lupang ito, nalaman kong ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pagbibigay. Sa di kalayuan, nakita namin si Roberto. Nakasuot siya ng simpleng damit. Ang kanyang balat ay kayumanggi sa araw. At ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paghawak ng pala at pandilig. Siya ang punong tagapangasiwa ngayon ng halamanan ng alaala. Wala na ang dating Roberto na puno ng pagmamataas at kasakiman. Ang naroon ay isang Roberto na puno ng pagpapakumbaba, pag-unawa, at pagmamahal. Kasama niya si Junior na ngayon ay isang batang lalaki na may malusog na ngiti at puno ng sigla. Tumatawa silang magkasama habang pinapaburan ng mga halaman. Ang mga pasa sa braso ni Junior ay matagal nang gumaling, at ang mga sugat sa puso ng aking apo ay napunan na ng pagmamahal ng isang ama na natuto na ng kanyang leksyon. "Mommy, Daddy!" tawag ni Roberto. Lumapit sa amin nang may dalang isang mangkok ng sariwang prutas. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng respeto. "Kain po kayo." Nagkatinginan kami ni Ernesto at ngumiti. Ang aming anak, na minsan ay nawala, ay natagpuan na ang kanyang sarili. Ang kapalaran naman ni Marites ay naging malungkot. Matapos siyang mahuli, napatunayan ang kanyang kasalanan sa maraming kaso ng pandaraya at paglabag sa batas. Wala siyang kasing swerte ni Roberto. Sa kanyang pagiging walang pagsisisi, siya ay nahatulan ng mahabang panahon sa kulungan. Wala ni isa sa kanyang mga kaibigan ang dumalaw. Ang kanyang pamilya
ay tinalikuran na rin siya. Ang kayamanang pinagsikapan niyang makuha sa kasinungalingan ay naglaho na parang bula, at ang naiwan sa kanya ay ang lamig ng selda. Si Lito, ang aming anghel sa sementeryo, ay naging kanang kamay ni Roberto. Siya ang mentor ng aking anak sa paggawa at ang tunay na kaibigan ng aming pamilya. Nakatira pa rin siya sa kanyang barong-barong, ngunit mayroon na siyang disenteng buhay at bahagi siya ng aming bagong pamilya. Habang nakatingin sa papalubog na araw, hinigpitan ni Ernesto ang hawak sa aking kamay. Karidad, bulong niya. Sino ang mag-aakala na sa lugar kung saan kami pinalayas, dito pala namin matatagpuan ang tunay na kayamanan? Ngumiti ako. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng perang nasa bangko. Ang kayamanan ay nasa pusong may kakayahang magpatawad, sa kaluluwang natutong umibig ng totoo, at sa pamilyang, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay nanatiling buo. Ang buhay ay parang isang hardin. Kailangan itong diligan ng pagmamahal, alisin ang mga damo ng kasakiman, at linisin ang mga dahon ng puot. At sa bawat bagyo na dadaan, matututunan natin na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan hindi sa pag-iwas sa unos, kundi sa pagtayo ng matatag sa gitna nito, na may pusong puno ng pag-asa.